Kanole Horror Story Buntot Pagi. Bossing! Bossing! Wala yata si Bossing ah. Hindi pwedeng iuuwi ko pa tong sulat neto. Boss! Huli ka! Boss naman. Saan ba kayo nanggaling? Dito sa puno. Ano, sulat? Sulat. Pinadalhan si Kanole ng sulat mula sa kaibigan niya na taga Palawan. Nakasaad sa sulat na ito ay humihingi ng buntot pagi dahil halos ilang gabi na din na sila'y minamanmanan ng aswang. Buntis kasi ang kanyang asawa, kaya't humihingi ng buntot pagi ang kanyang kaibigan. Tumatanggap ba kayo ng buntot pagi na padala? Wika ni Kanole sa mensahero. Ay hindi boss. Pera pwede, tsaka sulat, dokumento, pero yung mga ganyan, hindi pwede. Hindi kasi ang tatanggapin sa eroplano. Tsaka di ba Palawan yan, di ba? Hindi pwede, bawal. Sige. Salamat ah. Boss, baka naman pwedeng makiinom muna ng tubig. Kaya lang hindi malamig. Ayos lang. Importante, may panglagay sa natutuyot na lalamunan. Sige na nga. Nang dahil sa hindi pwedeng magpadala sa mga post office ng buntot pagi, naisipan na lang ni Kanole na dalawin ang kanyang kaibigan na sa Palawan. Nang dahil sa marami siyang kinita kahapon at marami siyang napitas sa kanyang gulay, meron siyang sobra-sobrang pamasahe upang magtungo sa Palawan. Kinabukasan, nandoon na si Kanole at nagulat pa ang kanyang kaibigan na si Fredo. Kanole, ikaw ba yan? Wika ni Fredo sa kanya. Ako nga to. Paano kang napunta dito? Ikaw naman pare, para ka namang bago ng bago. Paano ako napunta rito? Di syempre, sumakay ako ng eroplano papunta dito. Kasi sinulatan lang kita eh. Sabi ko hihingi ako ng buntot pagi. Pero nagpunta ka naman dito. Pare, hindi ka ba masaya na nandito ako? Saka yung sulat mo sa akin pare. Ginugulo kayo ng aswang. Kahit na pare, nakakahiya naman sa'yo. Ang mahal-mahal ng pamasahe sa eroplano. Ano ka ba? Ayos lang yun. Baka naman gusto mo akong papasukin. Oo naman. Sige na, pasok na. Pagpasok ni Kanole sa loob ng bahay nila Fredo, dito niya nakita na yung asawa ni Fredo ay malaki na ang tiyan. Ang napansin pa noon ni Kanole, sa paligid ng bahay nila Fredo ay merong palatandaan. Pare, talagang tinatandaan kayo ng aswang na yun. Ang ibig sabihin nun, kapag meron ng palatandaan, hindi na kayo pwedeng dalawin pa ng ibang aswang. Pare, wala akong alam sa ganyan. Sa bagay, pare, yung buntot pagi, yun nga ang problema pare. Kaya ako nagpunta dito kasi hindi raw pwedeng ipadala sa mga post office. Kaya ikukuha na lang kita pare. At saka, malay mo, matsambahan ko pa yung aswang na paikot-ikot dito. Di minalas siya pare. Talagang mamalasin siya pare. Nandito ka di ba? Pare, saan ba nahuhuli yung mga buntot pagi na yan? Ang buntot pagi pare ay nakukuha sa karagatan, isdang pagi kung tawagin sa Tagalog, at ito ay nahuhuli sa parting malalim. Paano mo huhulihin yun pare? Pare, wag mong kakalimutan nang iyong kaibigan ay merong mutya ng tubig. Mutya ng tubig? Parang nadinig ko na yon. Talagang nadinig mo na yon sa akin nung araw. Siya nga pala pare. Medyo malayo-layo ata rito ang karagatan
Meron ba tayong kakilalang may bangka pwede kayang mahiram? Ba oo naman, paring Nanding. Sila ay nagtungo sa bahay ni Nanding upang maghiram ng bangka. Hindi naman sila napahiya, kaya't kinagabihan, naglayag si Kanole sa karagatang sakop ng palayan. Hindi biro ang pagkuha ng buntot pagi dahil ito ay matatagpuan lamang sa parting malalalim ng karagatan. Yung iba kapag nanghuhuli nun, may mga gamit pang oxygen, pero si Kanole ay walang kagamit-gamit maliban lamang sa mutya ng tubig na kanyang tangan, nang dahil dito maaarok niya yung lalim na pinagtataguan ng isdang pagi. Heto na! Tamang-tama. Tahimik ang panahon. Wika ni Kanole. Akmang tatalon na sana ito nang biglang yung bangka niya ay gumewang. Senyales na mukhang merong humawak sa bandang dulo. Alam ni Kanole na hindi basta isda lang ang bumangga sa kanya. Ito ay isang halimaw ng karagatan. Sino to? Sino ka? Sigaw ni Kanole. Hindi yon kumikibo, bagkos ay unti-unti itong umaahon mula sa tubig papunta sa kanyang bangka. Syokoy? Hindi ka Syokoy. Ang itsura nun ay parang tao, may mga malalaking bibig, malaki ang mata tapos kakaiba ang kanilang mga tenga na meron pang tulis-tulis sa bawat gilid. Ang ulo naman nun ay merong parang palikpik ng isda. Huwag kang lalapit. Kung inaakala mong swerte ang nakita mo, pues diyan ka nagkakamali. Hindi mo ko kayang kainin. Nilabas ni Kanole ang kanyang kalawanging itak at itinutok niya ito sa halimaw ng tubig. Pagkatapos nun, agad na tumalon sa tubig yung halimaw na lumalapit sa kanya. Takot ka naman pala! Wika ni Kanole doon. At hindi pa rin siya nito tinantanan dahil mula sa ilalim ng tubig ay gustong sirain ng mga ito yung bangkang sinasakyan ni Kanole. Oh! Wag! Masisira! Sigaw pa ni Kanole hanggang sa tuluyan ngang nahati ang bangka ni Kanole nang dahil doon napilitan siyang mapatalon sa tubig. Pagsisid ni Kanole, napakadilim ng ilalim ng karagatan. Mabuti na lamang at kaya niyang dumilat sa tubig na kahit na maalat ito at nakikita niya pa rin ng maayos yung ilalim. Kitang-kita ni Kanole na merong dalawang kaparehas pa ng halimaw ng karagatan ang lumalapit sa kanya. Pinagtulungan nito si Kanole, hinawakan siya sa magkabilang paa at pilit na tinatangay pa ilalim. Sa isip-isip ni Kanole, kahit nadalhin siya sa pinakakaila-ilaliman ng dagat, hindi siya basta-basta mawawalan ng hininga dahil nga meron siyang tangan ng mutya ng tubig. Nung mga oras na yon, nabitawan ni Kanole ang kanyang kalawanging itak hanggang sa maya-maya pa siya ay lumikha ng espadang tubig, dala at sakop ng kakayanan ng mutya ng tubig. Nang dahil doon, nabitawan siya ng dalawang halimaw ng dagat na humahatak sa kanya dahil tinamaan ang mga ito sa kanilang mga braso. Wika ni Kanole nang siya ay makalutang na sa ibabaw. Sinira niyo yung bangka. Pagbabayarin pa ako dito ngayon ni Nanding. Wika ni Kanole. Kasabay nun, yung pagsisid niya upang manghuli ng isdang pagi, natapat siya sa bandang napakalalim na kung susumahin ay hindi sasakto at hindi kukulang ang 3 palapag na bahay. Kitang-kita ni Kanole yung malaking buntot pagi na gumagapang sa ibaba ng karagatan. Agad niya itong sinundan. Nang dahil sa gabi ng mga oras na yon, napakabait ng pagi, napakaamo nito. Kaya't nang tarakan ito ni Kanole ng maliit niyang kutsilyo ay hindi man lang ito nagpapalag hanggang sa pinilit siya ni Kanole na mailutang sa ibabaw.
Ngayon ang problema ni Kanole, paano ba siya pupunta sa Pasigan? Dahil malayo ang Pasigan mula doon sa kanyang pwesto. Mabuti na lamang ang kanyang kaibigan na si Fredo ay sumunod. Sakay-sakay din ito ng bangka at nang makita ni Kanole ang bangkang papalapit sa kanyang pwesto, sumigaw siya ng maraming beses kaya siya nakita ni Fredo. O pare, anong nangyari sa'yo? Pare, hatakin mo yung buntot pare. Sige. Ano bang klaseng isda ito? Yan na pare yung isdang pagi. Yung buntot niyan ang kukunin natin. Tapos kinakain din yung katawan niyan. Ito pala yun. Teka, nasan yung bangka ni paring Nandeng? Pare, yun nga problema ko. Nawarak pare. Nako, lagot tayo dyan kay paring Nandeng. Kaya nga, pagdaong nila sa dalampasigan, agad na pinutol ni Kanole yung buntot at yung katawan nun ay akmang itatapon ni Kanole upang ito ay mabuhay pa nang bigla siyang pigilan ng kumpare niyang si Fredo. Oye pare, akala ko'y kinakain yan. O pare, kawawa naman eh. Hayaan na lang natin na mabuhay. Hindi, sayang eh. Ipapulutan natin kay paring Nanding. Baka sakaling hindi na pabayaran sa atin yung bangkang nawarak. Pare, alam mo ba yung bangkang yun? Matagal nang pinakikinabangan ni paring Nanding. Pare, itong bangkang to, kanino to? Sa kanya din. Nako, talaga palang mapagmahal sa dagat ang taong yun. O pare, isipin mo. Dyan na yun kumukuha ng ikabubuhay niya. Parang ako. Kaya lang, wala akong sariling bangka. Pare, ikaw nang bahala magpaliwanag pare, sige. Kinabukasan, si Nandeng ay dumating. Nagtatanong ito kung kamusta ang pagpalaot kagabi. Kamusta naman ang paglaot natin paring Nole? Ayos naman pare. Ay siya nga pala, meron siyang nahuling pagi. Eto, iniluto ko, inadobo ko pare. Tikman mo. Aba, mukhang masarap yan. Talagang masarap. Tikman mo pare, tikman mo. Nang matikman ni Nandeng ang masarap na pulutang pagi, bigla itong nag-aya ng inuman. Kumikindat naman noon si Kanole sa kanyang kumpare na kung maaari ay kanya nang sabihin ang nangyari sa bangka ni Nandeng. Mamaya na pare, pag nakainom na lang. Kasi nakakaawa eh. May pera naman ako dito pare, pero hindi siguro sasapat to pambayad. Hindi pare, hindi magpapabayad yan. Ikaw bahala pare. Inuman na tayo, ano pa bang inaantay natin? Nag-set sila ng inuman. At nung medyo nahihilo na si Nandeng, biglang, "Magandang araw po sa inyong lahat." Wika ng isang lalaki at ito ay nakatayo sa kanilang pintuan. Si Kanole ng mga oras na yon, nakatingin lang sa lalaki at ramdam na ramdam ni Kanole kung sino ba ito. Magandang araw din po. Ano ho bang atin? Pwede ho bang makahingi ng tubig? Tubig lang po ba? Baka gusto nyong tikman ng pagi. Tubig lang. Teka ho sandali. At ikukuha ko po kayo. Hindi, wag na. Nakakahiya naman. Ako na lang ang papasok sa loob. Ituloy nyo lang ang inuman. Hindi nagustuhan ni Nandeng ang dating ng lalaking yon. Akmang papasok na ito sa loob ng biglang, "Sino nagsabi sa iyong pumasok ka dito? Wala kang hiya Bakit? Nanghingi naman ako ng tubig. Sabihin na natin ganon. Pero hindi tama yung bigla ka na lang papasok. Diyan ka lang. At ako ang kukuha ng tubig. O sige." Nang bigyan ni Nanding ng tubig, yung lalaking dumating, biglang dumating din yung asawa ni Fredo at nabitawan ng lalaki yung hawak niyang baso kaya ito'y nabasag. Ano ba naman yan, kaibigan? Binigyan ka na nga namin ng tubig. Tapos,
Babasagin mo pa yung baso. Hindi kumikibo ang lalaki dahil ito ay nakatingin sa tiyan ng asawa ni Fredo at mababakas mo sa mukha nito na tila ba gutom na gutom yung lalaki. Tumutulo din ang laway nito tapos parang nanginginig ang kanyang katawan. Hoy, Brad, umalis ka na dito. Sige na. Salamat. Salamat. Baliw yata itong taong to. Pagkatapos noon ay umalis na yung lalaki. Sinabi naman ni Kanole na ang taong yun, siya ang umiikot sa kanilang bahay gabi-gabi at siya din ang nagbabanta sa buntis nitong asawa. Pare, meron lang akong itatanong. Yun bang taong yun ngayon nyo lang nakita? Oo pare, ngayon lang. Sigurado ka? Pero pare, hindi magiging ganun katapang ang hiya nun kung hindi nyo binigyan ng pahintulot na makapasok dito sa inyo. Ha? Pare, yung ganun ba namang klaseng itsura ng tao pababayaan ba naman namin na maglabas-masok dito sa bahay? Hindi pare, makinig ka sa akin. Hindi ba, sabi mo halos gabi-gabi merong umiikot dito na aswang pare? Oh, anong meron doon? Pare, ang aswang na yun, matagal na siyang nakakapasok dito. Malamang na nag-aanyo yun na parang aso, baboy o kung ano-ano pa pare. Aso? Mama, meron ka bang napulot na ligaw na aso? Meron, andun sa likod nakatali. Ha? Kailan pa? Nung isang gabi, nung wala ka, nung sinundan mo si paring Noli dun sa karagatan. Teka, titignan ko. Kanilang pinuntahan yung aso kung saan ito nakatali, pero wala na ito doon. Kumpirmado na pinayagan nilang makapasok ang aswang sa kanilang bahay, kaya pala ganun na lamang katapang ang hiya ng lalaki. Maging sinanding ay duda sa lalaking yun. Mga pare, duda ako sa taong yun Palagay ko aswang yun. Aswang nga talaga paring Nanding. Asyo nga pala, maiba tayo. Ano yun? Yung bangka mo pare. Bakit? Nawarak pare. Ano? Paano nga? Pare, kumalma ka lang pare. Kasi merong halimaw ng dagat na bumangga dun sa may bangka mo pare, kaya nahati yung gitna pare. Nako! Patay ako sa misis ko neto. Pare, di ba? Dalawa naman yung bangka mo pare. Oo nga pare. Ang problema, yung isa pinauupahan ko. Hahanapan ako ng misis ko ng upa noon. Yari ako doon. Baka mamaya bumalik na naman yun sa kabit niya. Ano? Sa kabit? Oo. Paano ba ito? Pare, huwag ka nang umiyak. Nandito naman kami. Kung gusto mo, bigyan ka namin ng pang isang linggo na renta doon sa may bangka mo pare. Ano? Para hindi hanapin sa'yo ni kumare. Siguro pero mas mainam din na nandun yung bangka ko. Baka mamaya malaman ni Mrs. na yung bangkang yun nawala, nawarak. Nako, yari ako, iiwan na naman ako noon. Baka bumalik na naman yun sa kabit niya. Nako, ayoko mangyari yun mga pare. Biglang nawala ang takot noon ni Nanding sa kanyang misis nang biglang may kakaibang huni sa likuran ng bahay nila Fredo. Ano yan? Ano yan pare? Ha? Oo nga no. Shhh! Huwag kayong maingay mga pare. Meron tayong bisita. Ano? Katanghali ang tapat pare. Sumilip silang dalawa sa bintana at dito sila nakakita ng kulay itim na ibon. Ayon kay Fredo, ngayon pa lamang siya nakakita ng ganong klase ng ibon na animoy galing pa sa kabilang mundo.
Anak ng tokwa, anong klaseng ibon yan? Itim na itim, tapos parang may maliit pang sungay. Pare, ano bang tawag dyan? Hindi ko rin alam pare. Siguro tawag dyan ibon ng ano. Basta, ang hirap banggitin pare eh. Makalipas ang buong maghapon, natuyo na ang buntot pagi. Ayon kay Kanole, kailangan pa itong lagyan ng punong-puno na usal upang maging mas mabisa kapag ito ay ginamit na ni Predo. Kinagabihan, pumasok si Kanole sa kanilang imbakan ng mga gamit at dito niya inusalan yung buntot pagi. Maniwala kayo o hindi, yung mga tinik ng pagi ay mas lalo pa itong tinubuan ng mga tulis sa bandang dulo na animoy nagkaroon ng sariling buhay, na animoy pwedeng-pwede nang isabak sa labanan. Pare, tignan mo pare. Teka pare, hindi naman yan yung buntot pagi eh. Pare, ito yun. Hindi. Di naman ganyan kalalaki yung tinik nun. Pare, ito nga yun. Ang sikreto ng buntot pagi, kapag ito ay inusalan mo, itong mga tinik niyang maliliit ay mas lalong maglalakihan. Pare, iingatan mo ito ah. Baka mag-away kayo ni Kumari ihampas mo ito sa kanya. Hindi ah. Hindi ko gagawin yon pare. Pinapaalalahanan lang kita pare. Hindi ito pwedeng tumama sa tao dahil meron itong matinding lason at yung usal na iniwan ko dyan, sa isang hampas mo pa lang sa tao, maaari na niyang ikamatay. At ganun din sa aswang pare. At meron pang posibilidad na kapag tinamaan yung katawan ng aswang, maaaring mahati sa gitna yung kanyang katawan. Ha? May ganun ba talaga pare? Oo naman pare, maniwala ka sa akin. Yun ding gabing yon, nakatulog na si Kanole. Pero yung asawa noon ni Predo ay hindi makatulog dahil sa kung anong angil ang kanina papaikot-ikot sa kanilang tahanan. Predo! Predo! Sumasakit yung tiyan ko, Predo! Predo! Muntik nang duguin ang asawa ni Predo dahil kada may aangil at iikot sa kanilang tahanan pakawari ng asawa ni Predo ay merong pumipisil sa kanyang tiyan. Hanggang sa maya-maya pa, si Kanole ay biglang napabangon at sinabing, "Pare! May aswang pare!" Sigaw ni Kanole. Nagulantang noon si Predo at agad niyang kinuha yung buntot pagi. Lumabas siya kung saan natutulog si Kanole pero wala na ito doon at nandun na siya sa labas. Kanyang tinitignan ang bilog na buwan. Kasabay nun yung pagliparan ng kung anong ibon sa tapat ng bahay nila Predo. O pare, nasan na yung tampalasan na aswang na yon? Pare, tignan mo. Ayun oh, nakabitin. Nasan? Ay, hindi mo pala makikita. Ako lang makakakita nun. Pero pare, yung angil doon nang gagaling. Konting galaw pa ng buwan. Natitiyak kong makikita mo na yan. Teka pare, may gumagalaw nga. Ibang klaseng angil yon. Maya-maya pa, yung umaangil sa taas ng puno ay biglang lumapag sa kanila. Gulat na gulat si Predo dahil nga tubong Palawan siya. Sa kwento lang niya nadidinig ang itsura ng aswang. Pero sa unang pagkakataon ay nakita niya na ito ng malapitan. Huwag kang lalapit. Meron akong hawak na buntot pagi. Hahatiin nito ang katawan mo. Wika ni Predo. Kaibigan, hindi ba ikaw yung nagpunta rito kaninang tanghali? Nang sabihin yon ni Kanole, yung aswang na nasa harapan nila na hindi kalayuan ay tila ba nahiya. Nang dahil doon, agad itong lumipad. O kita mo? Pare, tip ko lang sa'yo pare ko
Yung dumadalaw dito na aswang pare. Malamang, kilala ka niyan. Oo, tawagin mo yan sa tunay niyang pangalan. Makita mo kinabukasan, wala na siya dito. Sa lugar niyo. Sino kaya yan pare? Ewan. Kinabukasan, magang-maga ay dumadating si Nanding. Ang wika nito, mga pare, lagot! Lagot! Teka pare, huwag kang iiyak. Para kang hindi barako. Lagot pare! Lagot! Nalaman ng misis ko na nasira daw yung bangka ko. Ngayon, umalis! Pumunta na naman doon sa kabit niya! Ano ba naman yan? Huwag ka nang umiyak pare. Nako pare, guilty ako ah. Ako may kasalanan kung bakit nasira yung bangka ni paring Nanding. Yun na nga bang sinasabi ko eh. Babalik na naman yon sa kabit niya. Kapag wala na akong hanap buhay mga pare. Teka pare, hindi ba? Nanggagamot ka pare? Oo, pare. Hindi ako naniniwalang mahal yon ng asawa ko eh. Kung ikukumpara yung mukha ng lalaking yun kesa sa akin, lamang ako ng 7 paligo. Pare, baka ginayuman ng pangit na yun yung asawa ko pare. Baka ginayuman niya pare. Tulungan mo ako pare. Tanggalin natin yung gayuma para kahit wala na ako. Pare, ayusin mo naman. Hindi ka namin maintindihan. Kasi para yung asawa ko hindi na babalik dun sa pangit na yon. Pare, tanggalin natin yung gayuma pare. Napakapangit nun. Maitim na mataba na malaki yung ilong. Wala pang buhok pare. Laki-laki ng tiyan nun. Hindi ganun ang mga tipo ng asawa ko pare. Tulungan mo ako pare. Sige na pare. Pare, tignan mo. Para ka tuloy aso, hingal na hingal ka sa sinasabi mo. O sige, tutulungan ka namin. Pero saan ba matatagpuan yung taong yun? Pare, sa kabilang barangay lang eh. Paring Fredo. Pare, total araw pa naman ngayon. Iwanan ko muna kayo ni kumare. At ayusin ko lang tong problema niya. Baka nga totoong nagayumi matanggal. Sige pare. Bumalik ka mamayang gabi ha, at maghahanda ako ng makakain. Sige pare. Yun ding oras na yon ay nagtungo sila sa kabilang barangay kung saan naninirahan ang kabit ng asawa ni Nanding. Pare, pare, dito na yon. Pare, pare, dito na nga yun. Pare, bakit ba? Pare, ang lugar na ito, maniwala ka sa akin o hindi, may nakatira dito na isang buong mag-anak na purong mga aswang pare. Ha? Aswang? O pare, maniwala ka sa akin. Talaga? Aswang! Sinong aswang dito? Magpakita sa akin ng aswang. Tatagayin ko! Papatayin ko! Pare, huwag ka maingay. Hindi! Sabi mo pare may aswang eh. Aswang! Magpakita ka sa akin. Masama ang loob ko ngayon. Iniwan ako ng asawa ko. Nasaan ang aswang? Hinahamon ko ng patayan ng aswang. Pare, ano ka ba? Hindi ganun. Hindi! Ganon yun eh. Baka pare aswang yung nanggayuma sa asawa ko pare. Tamang-tama. Papatayin ko siya pare. Papatayin ko siya. Naku, iwan natin kung yun din yun. Maya-maya pa, yung asawa ni Nanding ay bigla na lamang lumabas sa isang maliit na kubo. Napalabas kasi ang mga tao doon nang magsisisigaw si Nanding at nang winawasiwas niya ang hawak niyang itak. Mama? Mama? Ikaw nga! Halika rito! Umuwi na tayo mama! Ako na lang ang mahalin mo! Huwag na yung pangit na yan! Walang buhok yan eh! Hindi ba ang tipo mo yung mga ganito? Kaya nga ako nagpapayat eh. Para di mo na ako iwanan. Tapos ipagpapalit mo lang ako dyan sa botsyog na yan, no?
Pare, kausapin mo ng maayos. Paano kayo magkakaintindihan yan? Mama, halika rito mama. Hindi kumikibo yung babae dahil yung kabit pala nito ay nasa likuran niya. Anong problema? Sino to? Anong sino to? Ako ang asawa niya. Hindi ikaw. Ito ang kasama mo. Sino to? Noli. Noli. Parang kilala kita. Oo, kilala mo ko. Alam kong kilala mo ko. Kahit na nasa katinoang anyo ka pa. Alam ko naman na ikaw yan. Kilala ko yung amoy mo. Anong ibig mong sabihin? Paring Nanding, totoo yung sinabi mo kanina. Totoo yung hinala mo na yung nanggayuma sa asawa mo ay isa palang aswang. Aswang? Ikaw? Aswang ka? Sa galit noon ni Nanding, yung hawak niyang itak ay agad niyang hinalipaw sa lalaki at nakalihis naman ito. Hinabol-habol siya ni Nanding papunta kung saan siya magtungo. Halika rito! Ikaw palang nanggayuma sa asawa ko, papatayin kita! Halika rito! Yung asawa naman ni Nanding ng mga oras na yun ay tila ba bumalik sa tunay niyang wisyo at nagulat siya dahil yung asawa ko ba yun? Wika ng asawa ni Nanding. Ate, ako yung kasama rito ni paring Nanding. Teka, ba't napunta ako dito? Hindi namin alam sa'yo. Nanding! Halika rito! Ha? Ay! Bumalik ka rito! Titigpasin ko yung pangit mong muka! Inagaw mo asawa ko? Pare, ayos na! Bumalik ka na rito! Sige! Nandyan na! Mama, mama? Sabi ko na nga ba ginayuma ka lang ng botsyog na yun eh. Mama? Nanding, bakit nandito ko? Ha? Ewan ko. Pare, na-hypnotize mo siya pare. Ganon. Lumapit lang dito yung aswang na yan. Talagang tatagain ko yan. Habang sila pala ay nag-uusap, yung tatay ng lalaking tinutugis ni Nanding ay naroroon sa kanilang likuran. May hawak itong palakol at ang taong yon ay medyo may katandaan na. Nagwika ito sa kanila ng, "Ubod naman ang katapangan nyo at napasugod pa kayo dito. Hindi nyo ba alam na dito ay pwede namin kayong gawing hapunan? Pumasok pa kayo sa aming kubkuban. Hindi nyo ba alam?" Alam namin. Anong hindi alam? Alam namin na yung isang kubkuban na to ay purong mga aswang. Ano? Ilabas nyo na yung mga tapang nyo. Ilabas nyo na nang sa ganun mapahiya kayo sa mga tao dito. Mga kababaryo, ang lahing ito ay purong mga aswang. Mga aswang, mag-iingat kayo sa mga taong yan. Bukod sa pangit na sila, mga mangingitot pa. Pare ano? Mangingitot? Anong mangingitot? Basta, yun na yun. Ingatan nyo yung mga asawa nyo. Lalong-lalo na yung magandang dalaga na yun. Huwag ka magpapaloko rito. Aswang ang lahi nito. Alis na kami. Sige. Sige, umalis na kayo. Meron pa namang mamayang gabi. Magkita-kita na lang tayo sa harap ng bahay nyo. Pag-uwi nila sa kanilang tahanan, si Nanding ay tila ba nakakaramdam na hindi na siya safe sa kanilang tahanan nang dahil dito, nagdala ng gamit si Nanding at ang kanyang asawa sa bahay nila Predo upang doon magpalipas ng buong magdamag. Pare, ano nangyari sa'yo? Nag-alsa balutan ka yata? Pare, di ba? Usap-usapan din sa kabilang barangay. Merong mga aswang doon pare. Totoo nga, sabi ni paring Nole. Paring Nole, totoo ba yun? Pare, oo. Nakumpirma ko pare. Tapos yung nanghihipnotis mo dito sa asawa ni paring Nanding,
Iisa palang aswang pare. Aswang? Haba, ay kamalas niya pag dito siya nagpunta. Meron akong hawak na buntot pagi. Talagang mamalasin sila pare. Siya nga pala, paring Nanding. Pasok mo na sa loob yung bahay nyo. Pare, maganda ka. Kasi mamayang gabi, baka dumating dito ang mga yun. Dahil meron silang banta sa amin. Walang problema yon. Kinagabihan, habang sila'y nag-aantay, ay tumatagay sila ng tuba. Tagal naman, naiinip na ako. Antay ka lang pare, darating din ang mga yun. Ang tagal naman, gusto ko nang maisample sa kanila ang hawak kong buntot pagi. Darating din yun mga pare. Ano yun? Pare, nandyan na sila pare. Nandyan na, teka lalabas ako. Hindi, sandali. Pare mamaya, marami sila. Yang hawak mong buntot pagi lahat ba yan maihahataw mo sa kanila pare? Hindi naman pare. Magtutulong-tulong tayo. Sige. Lumabas kayo dyan. Labas! Pare, narinig mo? Aray ko. Predo, yung tiyan ko Predo. Teka lang. Pare, kayo nang bahala dyan at yung asawa ko manganganak na yata. Tamang-tama. Yung asawa ko marunong magpaanak yan. Mama, sige na. Paanakin mo na nga si kumare. Yun ding gabing yun ay nanganak ang asawa ni Predo, kasabay nun ang pakikipaglaban ni Kanole sa mga aswang na nakapaligid sa bahay ni Predo at ang tanging ginamit ni Kanole upang hindi masyadong masaktan ang mga tao yung buntot pagi na kanyang kinuha sa karagatan na sakop ng Palawan. Nagpuro sugat ang katawan ng mga aswang na sumalakay sa kanila. Tawang-tawa naman noon si Nanding at sinasabing, akala nyo uubra kayo sa dayo? Hindi kayo uubra dito. Lapit! Lumapit ka! Paridong ka na. Di naman pagi ang hawak mo Hindi! Itak to Mas malakas to kaysa dyan. Halika! Ikaw! Tandang-tanda ko yung katawan mo Ikaw yung nang hypnotis mo sa asawa ko. Galit ako sa'yo. Papatayin kita! Hinabol ni Nandeng yung lalaking itinuturo niya. Napunta sila sa bandang madilim habang si Kanole ay walang tigil sa paghalipaw ng buntot pagi sa mga sumusugod sa kanya. Maya-maya pa, si Nandeng ay bigla na lamang napahiyaw ng malakas na animoy ito'y nakagat ng kanyang katunggali. Bitawan mo ko! Pare! Nang maging seryoso na ang labanan, umusal si Kanole. Nang tigalpuhin ni Kanole ang mga aswang na kanyang kalaban ay hindi sila nakakilos at agad niyang pinuntahan si Nanding. Dito ay kitang-kita ni Kanole na si Nanding ay nakalagapak sa lupa habang nakadapa. Yung kanyang katunggali naman ay nakakagat sa sakong ng kanyang mga paa. Hoy! Bitawan mo yan! Hindi! Huwag kang makikialam dito! Doon ka! Mahal ko ang asawa niya. Hindi ako papayag na babalik ito sa kanya. Ganoon? Halangya ka? Aswang ka na nga lang, nangaagaw ka pa ng asawa? Hindi pwede yan. Bibitawan mo ba o hindi? Hindi ko siya bibitawan. Siya ang aking karibal. Hari ko! Sakit! Naawa na si Kanole sa sitwasyon ni Nanding. Nang dahil dito, agad siyang kumilos at tinapakan niya yung ulo ng aswang na nakagat sa sakong ni Nanding. Sabi ko sa'yo, ayaw mong bitawan Sige, kumain ka ng lupa. Matigas ang ulo mo Nang dahil doon nakabitaw na yung aswang,
na nakakagat sa sakong ni Nanding. Matapos noon ay binitbit siya ni Kanole at hinagis sa kanyang mga kasamahan. Umalis na kayo. Wala namang dahilan para mag-awi-awi tayo. Di ba? Anong walang dahilan? Merong dahilan. Ang iniibig ng aking anak ay inagaw ng taong nakadapa. Ano ka mo? Anong inagaw? Si Nandeng ang tunay na asawa. Hindi yung anak mong mataba. Hindi mo alam ang totoo, Utoy. Huwag ka nang makialam. At paanong hindi ako makikialam? Nandito ako Anong gusto niyong palabasin? Hahayaan ko na lang na yung mga kasama ko kinakawawa niyo. Kami naman ang kinawawa mo. Nagpuro sugat kami. Oo nga. Kaya nga magsigsilayas na kayo. Wala kayong mapapala dito. Sige na. At ikaw naman pare. Hoy. Hanggang ngayon may kinakain ka pa ring lupa. Umalis na kayo. Aalis na rin ako dito sa susunod na araw. Pero wag niyong asahan na maaagaw niyo pa yung asawa ni Nanding at yung ipinanganak na bata ngayon. Umalis na kayo. Sige na. Nakikiusap ako sa inyo bilang isang tunay na tao. Alam niyo ba na marami na akong napatay na katulad niyo? Pero sa nakikita ko sa inyo, hindi kayo karapat-dapat natanggalan ng buhay. Dahil alam kong mga nagbago na kayo, hindi ba? Huwag niyo sanang hayaan na matulad kayo sa mga nakitil ko ang buhay. Kasi alam niyo, ako pinahahalagahan ko ang buhay ng tao. Sa nakita ko sa inyo, hindi naman kayo mga totally na masama. Mga simpleng tao lang din kayo na lumalaban ng parehas. Kaya sana naman kapag nagkamali ang isa niyong kasama, huwag niyong kukonsintihin. Kasi hindi lahat ng taong pupuntahan niyo ihahayaan nilang gaganong-ganonin niyo na lang sila. Paano yan? Nagkataong nandito ako. Meron kang punto doon tayo. Tama ka sa sinabi mo. Kami yung mga aswang na mga nagbagong buhay na at matagal nang hindi nakikigulo. Patawarin mo sana ang kalapastanganan namin sa pagpunta namin dito. Wala ho yun, Tatang. O ikaw, kung maghahanap ka ng kabit, pwede ba? Yung walang asawa, hindi yung inaagaw mo pa yung asawa ng may asawa. Halika! Hindi pa tayo tapos! Halika rito! Pare, tapos na. Nakausap ko na pare Hindi! Tinikman mo yung asawa ko! Papatayin kita! Pare, tama na. Ayos na ang lahat. Sige na, umalis na kayo. Wag ka nang magpapakita rito! Wag ka nang magpapakita rito! Sa susunod na magkita tayo, titigpasin ko yung pangit mong muka. Tandaan mo yan! Umalis na nga ang isang lahi ng aswang na sumugod sa kanila. Pagpasok nila sa loob, ang asawa ni Fredo ay nagsilang ng isang batang sanggol na babae. Wow, pare! Ang ganda ng anak mo, pare! Ninong ako Ay ba, oo naman. Ninong ka talaga. Congratulations, pare. Mare? Mare? Yung asawa ni Fredo ay halos maubusan na ng hininga dahil nahirapan ito sa panganganak nang dahil doon ay naisugod pa nila ito sa ospital. Naging maayos naman ang kalagayan ng asawa at anak na sanggol ni Fredo nang dahil dito tuloy ang masaganang buhay. Habang ito namang si Nanding at ang kanyang asawa ay sumabay kay Kanole paluwas ng Maynila dahil sila'y umiiwas sa susunod na pag-atake ng aswang. Yung buntot pagi na kinuha ni Kanole ay iniwan niya sa kanyang kumparing si Fredo upang magamit pa dahil wala pa ring tiwala noon si Fredo sa lahing aswang na dyan lang naninirahan sa kabilang baryo. Mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Inuulit ko, kaya po puro Kanole ang aming nilalapag dahil po ang kikitain ng video ni Kanole ay ibabayad namin sa kanyang pinangpiyansa
Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na kami sa mga hindi nag-i-skip ng ads dahil malaking tulong po ito para sa amin. Hanggang dito na lamang at pakidalo po ang isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Mamaya mag-abang po kayo ng isa pa nating kwento patungkol kay Kanole.